Sa isang tahimik at payak na baryo sa lalawigan, nakatira ang mag-asawang sina Mario at Linda. Sila ay kilala ng halos lahat ng kanilang kapitbahay bilang isang masayang pamilya. Si Mario ay isang masipag na asawa, matyaga, at handang gawin ang lahat para lamang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa at ang kanilang tatlong maliliit na anak. Si Linda naman ay inilarawan bilang isang mabuting may bahay, maganda, maporma, at lagi ring nakangiti sa sinumang makakasalubong niya. Dahil sa kagustuhan ni Mario na umasenso at makapagpatayo ng mas maayos na bahay, nagpasya siyang magtrabaho sa ibang bansa. Malungkot man siyang iwan ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak na noon ay nasa edad pa lamang na 5, 7, at 8, inisip niyang ito ang tanging paraan upang makaahon sila sa hirap. Nagpaalam siya ng maayos, niyakap ng mahigpit si Linda at ang mga bata, at nangakong magpapadala ng pera at uwi lamang kapag may naipon na siyang sapat para sa kanilang kinabukasan. Sa mga unang buwan ng pagkawala ni Mario, tila maayos ang lahat. Araw-araw ay nag-uusap sila sa pamamagitan ng tawag at mensahe. Ipinagmamalaki ni Linda sa kanyang asawa na maayos ang kanilang kabuhayan, lumalaki ng maayos ang mga bata, at walang dapat ipag-alala. Ang bawat padalang pera ni Mario ay ginagamit daw niya sa pagkain, pangangailangan ng mga bata, at pagpapatuloy ng pagpapagawa ng kanilang bahay na nagsisimula pa lamang noon. Ngunit sa likod ng mga masasayang kwento at magagandang salita ni Linda sa kanyang asawa, mayroong ibang nangyayari sa likod ng mga pinto at pader ng kanilang tahanan. Mayroon silang kapitbahay na tinatawag ng lahat na kumpare-Bert. Si Bert ay kaibigan ni Mario mula pa noong sila ay mga bata pa. Siya ay nanatili sa baryo at may maliit na negosyo ng pagbebenta ng mga gamit sa palengke. Noong araw bago umalis si Mario, tinawag niya si Bert at seryosong nakiusap. Kumpare Bert, sa iyong mga kamay ko na ipinagkakatiwala ang aking pamilya habang wala ako. Ikaw na ang bahalang tumulong kay Linda kapag may mga mabibigat na gawain sa bahay o kapag may kailangan siyang ayusin. Alam kong maaasahan kita, kaibigan kita mula pa noon, wika ni Mario noon. Tumango si Bert at nangakong gagawin niya ang lahat para sa pamilya ng kanyang kaibigan. Hindi naman inaasahan ni Mario na ang tiwalang ibinigay niya ay siyang magiging sanhi ng pagkasira ng lahat. Sa mga unang linggo, totoo naman ang ginawa ni Bert. Tumutulong siya sa pagbubuhat ng mga gamit, pagkukumpuni ng sirang bubong, at pagdadala ng mga bigat na hindi kayang gawin ni Linda. Madalas siyang pumupunta sa bahay nila at dahil kilala naman siya bilang kaibigan ni Mario, walang nakapansin o naghinala ng anumang masama. Si Linda naman ay nagpapasalamat at laging naghahanda ng makakain tuwing nandyan si Bert. Ngunit habang tumatagal at lumilipas ang mga araw, nagbago ang tono at pakikitungo ng dalawa. Ang dating pagbati na puno ng paggalang ay napalitan ng mga tingin na may ibang kahulugan. Ang mga kwentuhan tungkol kay Mario at sa mga gawain ay napalitan ng mga usapang mas malalim, mas malapit at mas mapanganib. Dahil sanay na si Linda na may tumutulong at nag-aasikaso sa kanya, at dahil din sa pangulila sa kanyang asawa na nasa malayo, unti-unting bumigay ang kanyang puso at isipan. Si Bert naman, na matagal na palang may lihim na pagtingin kay Linda, ay hindi nagpahuli sa pagkakataong ibinigay ng tadhana. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata at malalim na ang gabi, muling dumalaw si Bert. Ang pagdalaw na iyon ay hindi na bilang kaibigan o kumpare, kundi bilang isang lalaki sa isang babaeng nag-iisa. Mula noon, naging lihim na ang kanilang relasyon. Ang bawat oras na akala ng iba ay nagtatrabaho o nag-aasikaso ng gawain si Bert, ay oras na rin nilang ginugugol na magkasama sa loob ng bahay ni na Mario. Habang si Mario naman ay nasa ibang bansa, abala siya sa pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw at lamig ng gabi. Laging pagod, laging sakripisyo, at ang tanging iniisip ay ang kaligayahan ng kanyang pamilya. Araw-araw ay nagpapadala siya ng pera, hindi lamang para sa pagkain, kundi para rin daw sa pagpapaganda ng kanilang bahay at pagbili ng mga gamit. Ipinagmamalaki niya sa kanyang mga katrabaho na matyaga ang kanyang asawa at matapat sa kanya. Si Linda ay hindi ganyan, madalas niyang sabihin. Mabuti siyang asawa at ina. Alam kong naghihintay siya sa akin. Ang hindi alam ni Mario, ang perang ipinapadala niya ay hindi lamang napupunta sa pangangailangan ng bahay at ng mga bata. Malaking bahagi nito ay ginagastos ni Linda para sa kanilang dalawa ni Bert. Bumibili siya ng mga bagong damit, mamahaling pagkain, at mga regalo para sa kanyang lihim na karelasyon. Ang mga materyales na dapat sana ay para sa pagpapagawa ng bahay ay kakaunti lamang ang nabibili at ang iba ay ibinubulsa na lamang ni Linda. Ang bahay na dapat ay malapit nang matapos ay nanatiling kalahati lamang ang gawa habang ang pera ay nauubos sa mga kasiyahan nila ni Bert. Sa baryo, bagamat tahimik at walang nagsasalita, hindi nakaligtas sa mga mata ng mga kapitbahay ang mga nangyayari. Nakikita nilang halos araw-araw ay nasa bahay si Bert. Nakikita nilang magkasama silang pumupunta sa palengke, namamasyal at minsan ay naglalakad ng magkahawak kamay kapag akala nilang walang nakatingin. Naririnig din nila ang mga kwento ng mga bata na sinasabing laging nandyan si Kumpare Bert at laging masaya si nanay at si kumpare. Marami ang naawa kay Mario. May mga gustong magsabi ng totoo, ngunit natatakot silang maging sanhi ng gulo. Iniisip ng iba na baka hindi naman totoo ang kanilang nakikita, o baka sadyang napakalapit lamang talaga ng pagkakaibigan ng dalawa.
Kaya naman, nanatiling sarado ang mga bibig ng mga tao habang patuloy na lumalala ang sitwasyon. Lumipas ang mahigit 2 taon. Si Mario ay patuloy na nagpapakahirap, nagtitipid at nag-ipon. Sa bawat tawag niya, laging sinasabi ni Linda na maayos ang lahat, maganda ang takbo ng buhay, at malapit nang matapos ang kanilang pangarap na bahay. Sinasabi niyang hinahangad na niyang makauwi na ang asawa. Malapit na, Mario. Magtiyaga ka pa ng kaunti. Hinihintay ka namin dito, ang laging linyang sinasambit ni Linda sa harap ng kamera, habang sa likuran ay nakatago si Bert na nakikinig lamang at nakangisi. Dumating ang panahon na nakapag-ipon na si Mario ng sapat. Napagpasyahan niyang umuwi na. Masaya siyang nagpaalam sa kanyang trabaho, bumili ng mga pasalubong para sa lahat, at sumakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang kanyang pamilya sa isang maganda at maayos na bahay, masaya at naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi niya sinabi kay Linda ang eksaktong petsa at oras ng kanyang pagdating. Nais niyang sorpresahin ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagdating sa kanilang lugar, gabi na. Madilim ang paligid at tahimik ang baryo. Dala-dala ang kanyang mabibigat na bag na puno ng mga gamit at pasalubong. Mabilis na naglakad si Mario patungo sa kanilang tahanan. Nang makita niya ang kanilang bahay, nabigla siya. Ang bahay na inaasahan niyang matatapos at maganda ay kalahati pa rin ang gawa. Ang mga bintana ay sira-sira, ang pader ay hindi pa natatapos at marami pang kakulangan. Napakunot ang kanyang noo at nagtaka. Bakit ganito? Ang dami kong ipinadalang pera. Saan napunta ang lahat? Bulong niya sa sarili. Lumapit siya ng dahan-dahan. Napansin niyang may ilaw pa sa loob at naririnig niya ang mga boses at tawanan. Ang boses ng kanyang asawa at ang boses ng isang lalaki na pamilyar sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto na hindi naman nakakandado. Ang tanawin na sumalubong sa kanya ay parang isang suntok sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi niya makakalimutan hanggang sa kanyang huling hininga. Doon sa loob, sa hapagkainan na siya ang bumili, nakaupo si Linda at si Bert. Magkatabi sila, nakahawak sa kamay ng isa't isa, at may mga pagkaing masasarap at mamahaling alak na nakahain sa mesa. Ang mga damit ni Linda ay bago at magaganda, at nakikita ni Mario ang mga alahas na ibinigay niya noon na akala niya ay itinatago, ngunit suot-suot ito habang kasama ang lalaking kaibigan niya. Sa pagbukas ng pinto, tumahimik ang lahat. Namutla si Linda at nabitawan ang kanyang hawak. Si Bert naman ay biglang tumayo at namula sa hiya at takot. Mario D. Ang tanging naibigkas ni Linda, nanginginig ang boses. Tinitigan sila ni Mario ng matagal. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa anumang hirap na naranasan niya sa ibang bansa. Ang bawat patak ng pawis, bawat pagod, bawat sakripisyo ay tila nawala at naging baliwala lahat. Nakita niya ang katotohanan na matagal nang tinatago ng lahat. Habang siya ay abala sa pagtatrabaho at pag-iisip sa kanilang kinabukasan, ang kanyang asawa ay abala rin naman, ngunit sa piling ng kanyang tinaguriang kaibigan. Compare ni. Mahina ngunit puno ng galit na sambit ni Mario habang nakatingin kay Bert. Ito ba ang ipinangako mo sa akin noong umalis ako? Ito ba ang pagbabantay na sinabi mong gagawin mo para sa pamilya ko? Walang nagawang sagot si Bert. Nakayuko lamang ito, puno ng kahihiyan. Lumapit si Mario kay Linda. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Linda, lahat ng ipinadala ko, lahat ng sakripisyo ko para sa inyo iyon. Para sa mga anak natin. Para sa bahay na ito. Pero anong ginawa ninyo? Ginamit ninyo ang pera ko para sa sarili ninyong kasiyahan, habang ako ay namumroblema at nagpapakahirap sa malayo. Humingi ng tawad si Linda, umiiyak at lumuluhod. Sinasabing nagkamali siya, na nadala lang ng pangulila at kahinaan ng loob. Sinasabing mahal pa rin niya si Mario at hindi na maulit ang pangyayari. Ngunit para kay Mario, ang tiwalang nabasag ay hindi na maibabalik kailanman. Ang imahe ng kanyang asawa at ng kanyang kaibigan na magkasama ay nakaukit na sa kanyang isipan. Dumating ang mga kapitbahay dahil sa ingay at sigawan. Doon nila nakita ang katotohanang matagal na nilang hinala. Ang kwento ng pagtataksil at pagkakanulo ay lumabas na sa liwanag. Kinaumagahan, inayos ni Mario ang lahat ng kanyang gamit. Kinuha niya ang mga anak niyang noon ay natutulog pa at walang kaalam-alam sa nangyari. Iiwan na niya si Linda. Hindi dahil sa ayaw niya rito, kundi dahil hindi na niya kayang tiisin ang sakit at panlilinlang. Bago siya umalis, hinarap niya muli ang 2 taong kanyang pinagkatiwalaan. Huwag kayong mag-alala, hindi ako gagawa ng gulo o karahasan. Ipinagdarasal ko na lang na sana ay matuto kayo sa ginawa ninyo. Ang bawat sentimong kinita ko sa hirap at pawis, naiintindihan ko na ngayon kung saan napunta. Masakit man, natutunan ko ang isang mahalagang aral, na hindi lahat ng inaakala mong sa iyo ay mananatili sa iyo, at hindi lahat ng tinatawag mong kaibigan ay tunay na maaasahan. Tumingin siya kay Bert. Kumpare, nakuha mo ang lahat habang wala ako. Sana ay masiyahan ka sa nakuha mo, dahil mula ngayon, wala ka ng kaibigang matatawag sa akin. At tumingin siya kay Linda sa huling pagkakataon. Mrs., habang abala ako sa pagtataguyod sa atin, abala ka naman sa pagwasak sa lahat ng ito. Sana ay maging masaya ka sa pinili mo.
Umalis si Mario bitbit ang kanyang mga anak, puno ng sugat ang puso, ngunit may panatag na kalooban dahil alam niyang malinis ang kanyang konsensya. Si Linda at si Bert naman ay naiwan sa bahay na hindi natapos, puno ng hiya sa harap ng mga tao, at daladala ang bigat ng kanilang ginawang kasalanan. Mula noon, nagbago na ang takbo ng buhay sa baryo. Natutunan ng lahat na ang tiwala ay napakahalagang bagay na dapat ingatan, at ang pangmulila ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang saktan at pagtaksilan ang taong nagbibigay ng lahat para sa iyo. Ang kwentong ito ay nanatiling paalala sa lahat, na habang ang isa ay abala sa pagbuo ng pangarap, ang isa naman ay maaaring abala sa pagwasak nito, at ang katotohanan, gaano man katagal maitago, ay laging lalabas at mag-iiwan ng sugat na hindi gagaling.